ihubugin mo para sa iyong kaalaman patungo sa aming mga buhay. Samahan mo po kami, Panginoon, sa pag-aaral ng iyong mga salita. Loobin mo po, O Diyos, na aming mapakinggan, ito'y aming maisagawa. Upang sa ganun, Panginoon, pagdating ng araw, mabibigyan ka na aming karangalan sa pamagitan ng iyong salita na aming ginagawa. Abutin mo po, Panginoon, ang bawat taong nakaantabay sa live video na ito, O Diyos. Abutin mo po ang anumang mga pangailangan, anumang mga kabigatan, anumang mga suliranin, at anumang hinihingi. Naway buksan mo ang iyong durungawan ng langit at ibuhos mo sa mga taong nangailangan na iyong tulong. Ganun din po, Panginoon, na narito sa iyong harapan, anumang po ang kanilang nararamdaman, anumang po ang kanilang mga iniisip, anumang po ang kanilang mga katayuan, kayo ang magpala. Sa palatulad ng sinasabi mo, kami nagtatanim at pagdating ng araw, kami ay aani. Aanihin namin ang lahat ng kapaguran at ang lahat ng pagsunod at ang lahat ng aming napakinggan. Pagdating ng araw, ikaw maluwalhati, ikaw maitaas, at ikaw sasambahin sa Espiritu at katotohanan. Ano bang mga kabigatan ng mga taong iyong pinadalo ngayon, payagan mo pong ikaw ang humipo, ikaw ang magpalaya. Kung ano man po ang mga kahilingan, ikaw ang bumukas ng durungawan ng langit upang ipagkaloob mo ang bawat isa sa amin na nangailangan na iyong tulong, Panginoong Hesus. Umaasa kami, Panginoon, na sa pamagitan ng aral mo ay pagdating ng araw, maitaas ka namin, maluwalhati ka namin, at personal ka naming mararanasan na mga taong iyong pinadalo sa gawain mo, Panginoon. Sapat ang gawain ito, hindi gawain ko. Ito'y gawain mo. Kaya ikaw ay aming pinaglingkuran. Kaya ikaw ang aming itinataas. Ikaw ang aming nilulahati. Salamat, Ama, ng marami. At inangking ko po, Ama, sa pangalan ni Jesus' name. Amen. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Okay po, ating pong buklatin ang ating mga salita ng Panginoon. Tutulad ko tulad ng sinasabi ko sa inyo, pag gusto nyong pagpalain pagdating ng araw, ay dapat ang una nyong gawin, may karoon po kayo ng Biblia. Okay, sabi dito sa 2 Corinthians chapter 9, ang talata 8. Magagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay, higit pa sa inyong pangangailangan, upang may magamit kayo sa pagkakawang gawa. Ulitin ko po, 2 Corinthians chapter 9, verse 8. Magagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay, higit pa sa inyong pangangailangan, upang may magamit kayo sa pagkakawang gawa. Palakpakan natin ang Panginoon. Sige, palakpak po yung palakpak na yun ay Amen. Pag pinapalakpak ko kayo, pumapalakpak kayo dahil para kay Kristo. Amen? Amen. Hindi para sa sinumang tao na sa harapan nyo. Okay. Lahat ng tao gustong yumaman. Amen? Amen. Lahat ng tao gustong maunlad ang buhay. At lahat ng tao gustong managana. Amen? Amen. Pero ito ang tanong. Hindi lahat ng tao gagawa para siya ay yumaman. At hindi lahat ng tao gagawa para siya ay umunlad. At hindi lahat ng tao gumagawa para siya managana. Ang pag-unlad, ang pagyaman ay personal decision. Ika nga, personal choice mo yan. Amen po ba? Amen. Okay, so 4 na bagay. Ang tema po natin, tumulong sa kapwa. Amen? Amen. Sabi mo nga, tumulong sa kapwa. Tumulong sa kapwa. Ang tanong, tutulong ka ba? Okay? Kasi pag hindi ka tumulong, walang mangyayari. Gaano ka man magpagod, walang mangyayari. Kasi tatandaan mo, kapatid, hindi nangahulugan, marami kang anak, marami kang alalahanin, marami kang binabayaran, hindi ka tutulong sa iyong kapwa. Tulad ng sinasabi ko, ang buhay ng tao nakadekorasyon sa 3 bagay. Una, sa kapwa. Pangalawa, sa Diyos. Pangatlo,
sa iyong sarili. Ibig sabihin, Diyos muna, kapwa, sarili. Ibig sabihin, sarili, pamilya. Pero ang katotohanan, lahat yan, ninakaw natin sa Diyos. Paano natin ninakawan ng Panginoon? Simple. Yung oras para sa Diyos, hindi natin binigay. Ang tawagan, ang Diyos mismo, ang ating ninakawan. So ngayon, hihiling kang pagyamanin, ay hindi mangyari yun. Ako na mismo magsasabi na dapat sana ang para sa Diyos ay para sa Diyos, ang para sa kapwa ay para sa kapwa, at ang para sa sarili para sa sarili. Now, karamihan tao, ninakaw yon, kaya ang tao ay naghirap. Ninakawan niya ang Diyos. Panahon, number 1. Ang tao ngayon ay wala ng panahon sa Diyos. Mabuti nga, nagkataon na napadpad ako dito at napasabay kayo sa ganitong system. Pangalawa, ninakawan natin yung ating kapwa. Paano natin ninakawan? Yung nangailangan siya, hindi natin pinansin. Ibig sabihin, ninakawan natin yun. So, ibig sabihin, sa madaling, hindi siya biblical words, pero bibitawan kung hindi siya biblical words. Kung ninakawan natin ang Diyos, paano kanya i-bless? Amen? So, huwag ka magtaka kung bakit hanggang ngayon mahirap ka. Na which is dapat hindi ganon. Kung gusto mong, tulad ngayon, challenging ang ating topic, tumulong sa kapwa. Ano bang itulong mo? Bare-bareya? Nakapalano ba yan na ang itulong mo sa kapwa para maging masaya? O tinulungan mo yung kapwa para ma-disappoint? Okay? So ikaw yung nakaalam sa buhay mo, kaibigan. Hindi ko alam ang buhay mo. Hindi mo rin alam ang buhay ko. Pero lagi ko sinasabi, kung gusto nyong yumaman sa lahat ng bagay, matuto kayong ayusin nyo ang mga bagay-bagay na hindi nyo ginawa. Kayo mag-aayos, kaibigan, kasi kayo nakaalam. Ulitin ko, ang Word of God, correction lang po yun. Ang salita ng Panginoon, nagpo-correct. Ang salita ng Panginoon, nagpaalala. Ang salita ng Diyos, nagtuturo. Tatandaan mo yung tatlo, ang salita ng Diyos, nagpaalala, ang salita ng Diyos, nagtuturo, at ang salita ng Diyos ay nagko-correct. Ibig sabihin, pag kino-correct ka, hindi mo ginawa. So, dapat mo agad gawin. Ibig sabihin, dapat mo agad bibigyan pansin. Huwag mo ipabukas. Pagsalita ng Panginoon ang pinag-usapan. Sapagkat pag ipinabubukas mo, ikaw din ang talo. Kasi kung ipapabukas mo, susunod si demonyo. Halimbawa, ganito. Ang aral ngayon ay tumulong. Hindi mo alam, mamayang gabi may hinging tulong sa'yo dyan. Hindi mo alam. Hindi mo alam, mamayang gabi mayroong tatawag sa'yo at hingin ng tulong yan. Pagkatapos yung aral ngayon, narito ka, nariyan kayo nanonood, hindi mo alam kung sinong taong tatawag sa'yo. At pag yung tumawag sa'yo, pag tinanggihan mo yon, then wala kang ginawang mabuti sa aral. Amen po ba? Amen. Okay. Ang role ng pastor ay ipaalam. Ang role namin ng mga pastor yan, ipaalam ang salita ng Diyos sa mga taong umaten, sa mga taong kasama niya, ang mga pastor, sa mga membro, sa kanyang mga membro sa pamilya, membro sa church. Ang tungkulin ng pastor ay ipaalam, palalahanan, then i-correct. Ngayon, kung hindi ka i-correct ng pastor, kawawa ka. Kasi ang pastor, nangungurek yan, pag kinausap ka, tinuruan ka, nag-respond ka. Pero pag tinuruan ka, hindi ka nag-respond, huwag mong antayin si pastor magsawa sa kakukorek sa'yo. At pag hindi na siya mag-correct sa'yo, ikaw na yung dihado. Ikaw na yung talo. Sapagkat pag hindi ka na ikukorek, akala mo, ang lahat ng ginagawa mo ay tama. So ikaw talo, pag hindi ka na ikukorek. Okay, sabi mo, tumulong sa kapwa. Tumulong sa kapwa. Okay, so sinong tulungan nyo? Number 1, yung tulungan natin yung mga taong walang trabaho. O, kung mayroon kang kapitbahay. Kaya nga, sabi ko nga sa inyo,
hiwalay ang kanyang buhay sa kanyang problema. Hiwalay ang kanyang buhay kaysa sa kanyang ginagawa. Ngayon, pag hindi ka tumulong, kasi halimbawa, kapitbahay mo, nangailangan ng tulong mo, pero ang kapitbahay mo naman ubod ng bisyo. Pero ang lumapit yung kapitbahay mo para humingi ng tulong para pangkain ng pamilya niya, pero dahil nakatingin ka sa kanyang ginagawa. So, ang tawag doon ay distraction. So, maraming tao gustong tumulong, pero napipigilan silang tumulong kasi yung humingi ng tulong sa kanila ay maraming bisyo. So, ang dating doon, pinersonal mo. So, pag pinipersonal mo yung mga humingi ng tulong sa'yo, pag ganun ka rin, pag humingi ka rin ng tulong, pipersonalin ka rin. Kasi lagi yung tandaan, kapatid, kaibigan, yung sinasabi ng Bible, kung ano yung ginagawa mo, siya din ang babalik sa'yo. Amen po ba? Amen. Okay, so number 1, tumulong sa kapwa sa pamagitan ng pinansyal. 2 Corinthians chapter 9 verse 8. Magagawa, tingnan nyo ang Bible nyo, magagawa ng Diyos na pasaganain kayo. Sabi ng Biblia, magagawa ng Diyos na pasaganain kayo. Sa lahat ng bagay. Means, lahat ng needs ng tao. Ano yung ikakatuwa ng tao? Kayang ibigay ng Diyos yun. Pero may kondisyon. Kaya nga pagpalain ka niya, kaya nga binibigyan ka ng blessing sobra-sobra para, sabi niya, higit pa sa inyong pangailangan upang may magamit kayo sa pagkakawang gawa. Now, kung kayo'y namuhay, walang kapwa, kayo'y namuhay, hindi sumusunod sa Diyos, ibig sabihin, kapatid, ikaw lang yon ang nagpapahirap sa buhay mo. Ikaw lang yung pumapatay sa bukas mo. At ikaw lang din ang nagbibigo ng sarili mo. Kasi maliwanag, pag binasa mo yan, 2 Corinthians chapter 9 verse 8, magagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay. Higit pa sa inyong pangangailangan upang may magamit kayo sa pagkakawang gawa. Now, papangkahin ko na kayo sa aral. May mga tao, baliktad kung mag-isip. Kaya nga, lumalaki ang sweldo mo, kaya nga, pinalaki ang sweldo mo, kaya nga, pinagpapala ka ng Panginoon, umuunlad ang negosyo mo, para ang mga tao, ang nakapalibot sa iyo, ang mga tao na kailangan, ay tulungan mo. Baliktad tayo eh. Sino ang mga tinutulungan natin? Yung mga taong may mga trabaho. Yung mga taong mayroon. Bakit sila ang tinutulungan natin? Kasi nga, gumagawa tayo ng take advantage. Pag ganun, kaibigan, huwag kang umasa, i-bless ka ng Lord. Lagi kong sinasabi sa inyong lahat, kung kayong nakikinig, kung mayroon man kayong unang tulungan, yung mga taong nasa paligid nyo, naghihikahos ang buhay. Kung gusto nyo pagpalain at yumaman pagdating ng araw. In-explain ko na sa inyo. Sabi ko nga sa inyo, yung nahirapan ako, yung passbook ko, binigay ko sa church. Sino nag-break sa kahirapan ko? Ako. Kasi yung pera ng business, dahil nahirapan ako, then binigay ko sa simbahan ang passbook. Sino nag-break ng kahirapan ko? Ako. Sino mag-break ng kahirapan mo? Si pastor? No. Hindi ka kayang i-break ni pastor. Ang magbe-break ng sarili mo, ikaw at ang Diyos. Dahil ang tungkulin ng pastor, ipaalala lang sa'yo. Sasabihin lang sa'yo. At ikukuman ka lang, pero ikaw yung gagawa. Now, papaano ka i-bless ng Lord? Gusto mong yumaman, pero mismo nga sa sarili mong sweldo ngayon, ay wala kang taong napapasaya. So, paano ka pagpalain ng Panginoon? Kasi dito, kaibigan, literal ito. Literal dito ang tinutukoy. Sabi dito, sa 2 Corinthians chapter 9 verse 8, magagawa ng Diyos na pasaganahin kayo sa lahat ng bagay, higit pa sa inyong pangangailangan. Anong purpose? Bibigyan kayo ng sobra dahil may kapwa kayo. At kung ang kapwa nyo ay talikuran nyo, para mo na rin sinabing tinalikuran mo na ang pangarap mo.
Pag tinanggihan mo ang kapwa mo, para mo na rin sinabing tanggihan ka ni Kristo. Tatandaan mo kapatid, wala sa pagandahan ng simbahan, wala sa pagandahan ng aral, wala doon. Ang buhay ay nasa pagsunod ng aral, wala sa pagandahan ng simbahan, sa payamanan ng pastor, no. Ang aral, ipinangangaral, ipinarinig, dapat dinesisyonan, dapat gagawin para yung buhay nyo makaahon kayo sa kahirapan. Now, itong tanong. Once hindi nyo ginawa, kasi sayang ang verse na ito, ulit-ulitin ko para maintindihan nyo. Magagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay, higit pa sa inyong pangangailangan upang may magamit kayo sa pagkakawang gawa. Pagkakawang gawa. Ang purpose para tayo pagyamanin ng Panginoon, para lumingon tayo sa ating kapwa, para makita natin ating kapwa. Okay? Try mo, kaibigan. Naipon mo. Pag may na-hospital, kapitbahay mo, nanghingi ng tulong, ibigay mo kung kaya mo. Dahil kung hindi mo kaya, ibig sabihin, mahina ang loob mo. Hindi ka fully informed pagdating sa Word of God. Kasi pag informed ka sa Word of God, gagawin mo. Kasi sa Kawikaan chapter 11, verse 24, makikita mo sa Kawikaan chapter 11, verse 24. Sabi dito, sa Kawikaan chapter 11, verse 24, ang taong mapagbigay ay lalong yumayaman. Ngunit naghihirap ang tikom ng mga kamay. Ibig sabihin yung mga kuripot, akala mo pag kuripot ka, yayaman ka? No. No. Tatandaan mo, pag mayroon kang binhi, kung ikay magsasaka, kung wala kang binhing itatanim, walang aanihin. Ganun din yun. No? Tulad ng sinasabi ko sa inyo, okay lang noon manghingi ka kasi wala ka. Okay lang manghingi ka kasi mahirap ka. Pero ngayon may trabaho ka na, hindi ka na dapat manghingi. At ikaw na ang magbibigay. Amen po ba? Amen. So tingnan nyo. Kawikaan chapter 11 verse 24. Ang tao mapagbigay ay lalong yumayaman. Ngunit naghihirap ang tikom ng mga kamay. Ang taong matulungin ay luluwag ang pamumuhay. At ang marunong tumulong ay tiyak na tutulungan. Paano ngayon kung madamot ka? Sumatek yun. Kung madamot ka, madamot din. Amen? Madamot din ang langit. Okay? Bakit madamot ang langit? Madamot ka rin Di ba? Hindi mo pwedeng dayain, kapatid. Hindi mo pwedeng dayain ang Diyos. Pwede mo dayain ang tao, pero hindi mo kayang dayain ang Diyos. Kasi nakikita kasi, lagi ko sinasabi, kung mayroon kang gawing audience, hindi yung kapwa mo. Pwede kang utuin yan Pwede kang bulahin. Gawin mong audience ang Diyos na itinuturo ko. Kasi pag nagiging matino ka, ginagawa mong mga aral, pag nagbigay kayo sa inyong kapwa, ituring nyo, yung ibinigay nyo, isang butil ng mais. At yung ibinigay nyo sa inyong kapwa, isang butil na mais, itinanim nyo sa lupa, at pagdating ng araw, mayroon kayong aanihin. Kahit binigay nyo sa tao, ituring nyo, yung humingi siya ng tulong, pinagbigyan nyo, ituring nyo hindi sa tao nyo binigay. Ituring nyo, itinanim nyo sa lupa. Kasi kung tao ang ituring nyo na nagbigay kayo sa tao, pag humingi ulit ng yung tao na yun, pag humingi sa inyo ng tulong ulit, mabubwisit kayo maiinis kayo. So ngayon, pag mainis kayo, walang bunga. Amen? So ang tamang pagtulong sa kapwa, tumulong ka na walang hinihinging kapalit. Hindi yung tutulong ka dahil may hinihingi ka ng kapalit. Hindi ganun. Pag tumulong ka sa iyong kapwa. Kasi pag humingi ka, okay, halimbawa example, magbigay ako kasi inaral ni pastor para pagdating ng December, ako naman bibigyan ni pastor. No, huwag ka na magbigay. Hindi ganun ang prinsipyo ng tulong. Pag tumulong ka, huwag ka manghingi ng kapalit.
pag tumulong ka, huwag kang mag-aantay na siya'y tutulong sa'yo. Ika nga, may tao man sa wala, show must go on. Ibig sabihin, hindi ka nag-aantay kung ikay bibigyan. Kasi kung ganong kaisipan mga kaibigan, ang tawag yan ay sigurista. Tutulong ka kasi alam mong tutulungan ka rin. Huwag ka na. Ibig sabihin, pag tumulong ka, that is mandate. Mandate mo yan bilang isang tao, tutulong ka sa iyong kapwa, kasi hindi pwedeng mabuhay ka ng walang kapwa. That is mandate ng Diyos yan. Iniutos ng Diyos yan. At kailangan nating gawin yan. Amen po ba? Amen. Kawikaan chapter 11 verse 24. Ang taong mapagbigay ay lalong yumayaman. Ngunit naghihirap ang tikom na kamay. Alam mo kaibigan, katulad yung ako nag-guest sa Bulacan at nag-a-announce, ang sabi ko sa pastor, kay Bishop, dapat wala ng announcement. Okay? Kasi tutungkulin mo eh. Pag miyembro ka, ikaw ay naturuan ni pastor, na bago yung buhay mo, na bago yung isip mo, pinagpapala ka, huwag kang magiging bulag. Huwag kang magiging bulag. Kasi si Ruel, si pastor, hindi ito bulag. Nakikita ko ang bawat tao kung nangailangan, hindi na kailangang hingi. Kasi ang nakakalungkot, ang daming membro, iba't ibang simbahan, nagiging bulag. Dumating sila sa church, walang-wala. Dumating sila sa church, walang asset. Dumating sila sa church, hindi magagandang tahanan. Dumating sa church, wala silang hanap buhay. Pero sinaga ni pastor na aralan, ipinalangin, iniluhod sa Panginoon at ipinakiusap sa Panginoon. Pinag-ayunin ng pastor, ang membro pinagpala. After pinagpala, si pastor kinalimutan. Hindi ganun ang turo ng Biblia. Pag ikaw ay sinaga ni pastor, imumol sa kahirapan, ikaw sinaga ni pastor, aralan para magbago ang buhay. Ikaw sinaga ni pastor na mag-ayuno para ang Diyos ay mahabag sa iyo. Wag na wag mong kalimutan una yung iyong simbahan. Kasi doon ka pinagpala. Hindi ka pinagpapala sa iyong lakas. Tatandaan mo yan kapatid. Ako na mismo magsasabi, kung gusto mong tumulad at pagdating ng araw, kasing yaman ka ni Ruel, kasing unlad ka ni Ruel, wag na wag mong kalimutan ang mga aral na ikinuturo ko sa inyo. Amen? Amen. Hindi pwede puro katanggap. Dapat matuto kang magbigay. At magbigay kapatid, at kayo naman, mga kaibigan na nakikinig ngayon, kung bibigyan man lang kayo, at isumbat man lang sa inyo, at bibigyan lang man kayo, may kasamang litsur, huwag nyo na tanggapin. Kasi may mga taong ganun eh. Bago sila magbigay, papagalitan mo na nila. Ay, huwag mo na tanggapin yan. Amen? Sapat kung ganun ang gagawin mo kay Ruel, hindi na. Patatapusin kong litsur. Hindi ako aalis hanggat hindi ka tapos. Pero hindi ko natatanggapin ang itutulong mo sa akin. Amen po ba? Amen. So kung pakikinggan nyo ang mga itinuturo ko, ito'y pag-ahon, pasimulan ng pag-ahon ng inyong kahirapan. Amen po ba? Amen. Sabihin mo nga, aahon ako Aahon ako sa kahirapan. sa kahirapan. Okay, so ngayon, bagong aral, maaaring gagawin na ngayong Sabado. Hindi, pag inaral, lifetime habang ikay buhay. Amen? Hindi yung ngayong gagawin mo kasi napakinggan mo, then after next month, hindi mo na gagawin kasi limot ka na, hindi ganun. Ibig sabihin, panata. Panata. Yung ako'y na manata, yung sinabi ko sa Panginoon, Panginoon, kung ako'y pagyayamanin mo, tutulungan ko ang pati mga mahirap. At ginawa ko hanggang ngayon. Na-disappoint na rin ako. Ibig sabihin, na-disappoint na din ako ng kapwa-tao. Kasi may mga tao talagang mapagsamantala. At may mga tao naman talagang hindi pareho ang ating pananaw. Tuwang-tuwa na pag makatanggap ng tulong. Pero pag hingan siya ng tulong, hindi kayang ibigay ang tulong. Tapos gusto mong pagpalain ng Panginoon? No.
Nakabase ang Panginoon kung ano yung ginawa mo. Walang kukontrang pastor dito sa sinasabi ko. Nakaantabay ang Diyos kung anong ginawa mo. Dahil kung ano yung ginawa mo, siya lang din ang ibabalik ng Diyos sa'yo. Amen po ba? Amen. Matthew chapter 5 verse 42. Bigyan mo ang bawat nanghihingi at huwag mong pahihindian ang bawat nanghihiram sa'yo. Okay? Alam mo kaibigan, pag ako nagpahiram, hindi ako umasa bayaran. Okay, sa totoo lang, mayroong akong ipinahiram eh. Oo, hindi ko nga siningil eh. Na napakalaking halaga. Inaantay ko lang kung magbayad. Pero never ako naniningil. Kung ang kapwa ko na ay mahirap, ang kapwa ko ay nanghiram, nahihiya kasi akong maningil unless kung sa business. At kayo naman, kung napahiram kayo, magkukusa din kayo magbayad. Kasi yung mga taong inutangan nyo, ay pinagpagura nila yon. No, pinagpagura nila, kaya nga sila nagpagod para magkaroon, kaya din sila tumulong sa iyo para sila ipagpalain, pagkatapos yung hiniraman mo, hindi mo naman binabayaran. So yung tao madidisappoint ngayon. So pag hiraman siya ulit ng kanyang kapwa, hindi na rin siya magpahiram. Kasi natatakot na magpahiram na baka hindi naman bayaran. Kaya lagi ko sinasabi sa inyo, gawin nyo ang tama, para sa tama, doon ang pagpapala. Amen. Amen po ba? Pag sinabi mong bayaran ko ngayon, bayaran mo ngayon. Pag hindi ka makabayad, tatawagan mo, puntahan mo, kasi ang pambayad ay hindi pa dumating, pwede yon. Pero wag ibaon sa limot. At sasabihin, December naman, baka patatawarin tayo. Hindi na mamalimos tayo pare-pareho ng awa. Amen po ba? Amen. Masakit ang katotohanan. Pero ang katotohanan, pag tinanggap mo, siyang magpapalaya sa'yo. Amen po ba? Amen. Okay, huwag mong pahihindian ang mga nanghihingi sa'yo. Oh, tama? Huwag mong, sa Matthew chapter 5, bigyan mo ang bawat nanghihingi at huwag mong pahindian ang bawat nanghihiram sa'yo. Katulad yung tindahan, si Aling Puring, nag-aantay tuwing Sabado. Kasi nangako ka tuwing Sabado, kaya nga sabi ko sa kanya yung nakaitim sa gilid, sabi niya, baka pwede ako magtinda, sabi ko, wag na. Lista the book yan. Credit ka. Tama? Sabi ko sa kanya, ipunin mo na lang. Di ba dapat, pagkasamahan mo sa trabaho, kasama mo sa company, di ba dapat tulungan mo siya? Kasi tinutulungan ka niya. Halimbawa, may nagtinda sa inyo ng grocery. So, nangutang kayo. So, dapat, tinulungan kayo dahil nangailangan kayo. Pagkatapos, yung mayroon na kayong pambayad, nagtatago na kayo. Di, parang inisahan mo na rin kasamahan mo. Kaya ang dahilan, sinabi ko, huwag ka na magtinda. Sayang na yung pagod mo. Amen? Amen. Baliktad ang tao, nangungutang nangangako. Pagkatapos, dumating na yung pambayad, hindi na binabayad. Alam mo kaibigan, train namin yan, sabi ni Brother Mike Velarde, banggitin ko na. Sabi niya, pag humingi kayo sa Panginoon, pambayad ng utang, pag binigyan kayo ng Panginoon, hindi naman yung pambayad ng utang ibibigay, may sobra doon. Pero yung pambayad ng utang, ibayad nyo yun. Kasi humingi nga kayo sa Panginoon para makabayad kayo ng utang. Pagkadating hindi na kayo nagbayad. Doon ako na-train. Yung isang beses na lang ngayon, ipinangaral sa akin. Amen? Amen. Hihingi ka pambayad ng utang. Yung dumating, hindi mo binayad. So yung inutangan mo, nag-antay. Tapos, nabuisit, nagalit, nainis, nagtampo, sumamang loob, sinugod ka, siningil ka, ikaw pagalit. Di ba? Tingnan mo yung attitude natin. Practical ito, mga kapatid. Amen. Huwag kayo magalit kayo mga nanonood. Sama din kayo magbago para matikman nyo ang kapangyarihan ni Kristo. Amen? Kaya kung may nanonood kayo na problema sa utang, tuwang-tuwa. Sabihin nyo nanonood ngayon, buti nga. Yun ang inantay ko kay Pastor na itatapik. Dumating answer prayer siya no? Okay, pangalawa, tumulong sa kapwa sa pamagitan ng pisikal. Dalawa yan
Pag wala, hindi ka makatulong pinansyal dahil talagang kasya lang sa pamilya, hindi lang nahulugan, titigil ka. Mayroon kang lakas. Halimbawa, nahirapan yung maglaba. Di tulungan mo maglaba, physical ang gamitin mo. Di ba? Kung nahirapan yung kapwa, magtrabaho, tulungan mo. Physical. Kung wala kang maitulong na pera, pinansyal, then baka physical, makatulong ka. Amen? Amen. Amen po ba? Amen. Ngayon, kung wala kang maitulong physical, ay likas na yun sa kapagkatao mo, talagang wala ng pag-asang ikay ay katabi. Kasi hindi naman, may mga taong pinagpala sa pinansyal, mayroon naman taong malakas ang physical. So sa physical ka baka pwede ka makabawi. Halimbawa, nag-ano kayo, tapos na yung malakas. Kasi ang malakas, palaging mauna. Sasabihin ng malakas, baka kailan yung tulong ko. Mayroon pang 25 minutes o isang oras. Di ba? Dati ako na masukan, ganitong ginagawa ko kasi meron akong katabi. Yung katabi ko, noon, nakikita ko ngayon sa mga kasamahan ng iba. Pag pinagalitan siya, nagagalit. Ang katwiran niya, nagtatrabaho na nga, pagalitan pa. Nagtatrabaho na nga, sitahin pa. So, lagi siyang weakest link tuwing hapon. So, nakadalawang tabi na kaming dalawa. Una, hindi ko pa pinansin. Yung pangalawa, napansin ko na. Hindi talaga niya kaya. So, sabi ko sa kanya, ready ka. Tatapusin ko yung alas 3, yung trabaho ko, at yung 3 oras na lalabi, ibibigay ko sa iyo. So, ibig sabihin, nagsasalba ka ng isang taong mahina para hindi siya matanggal. Amen? Amen. Minsan, at bully ka pa eh. Hindi na nga kaya. Hindi, kaya mo yan. Hindi na nga kaya. So, lumalaki ng mata, kabubuhat, kaya mo yan. Imagine mo yun. Alam mo naman, hindi marunong magsulat. Sasabihin mo pa, sulatin mo yan para matuto ka. Isipin mo, wala ka na nga maitulong pinansyal, pati pa man dyan, pagdadamutan mo pa yung kapwa mo. Tapos gusto mong pagpalain ng Panginoon, Lord, pahingi ng Mercedes-Benz, Lord, pambili ng lupa at bahay, Lord. Tapos hindi ka marunong tumulong sa kapwa. Sa tingin mo, ibibigay ng Panginoon yon? Hindi niya ibibigay yun. Ako na mismo ang sasabi. Hindi ko sinasabing hindi kayo bibigyan ng Panginoon, pero sinasabi ng Biblia, pag ganun ang pamumuhay mo, na ikaw namuhay mag-isa, hindi kasamang kapwa ka ang Diyos, walang mangyayari sa buhay mo. Amen po ba? Amen. Okay, sayang na yung nagpapalaki ka ng muscle. Oo. Usually, maraming nagpapalaki ng muscle. Anong purpose? Di ba? Nagpo-push up. Para saan? Ano yan? Para sa babae? At ikaw naman nagbabae, nagpasiksi para saan? Sa lalaki? Nagpasiksi ka para magaan yung katawan mo. Nagpamuscle ka para magaan ang katawan mo. So dapat, gagawin mo, tumulong ka sa mga taong mahihina ang katawan para mayroon silang achievement bawat araw. Ang pangatwiran lagi ganito eh. Hindi, pare-pareho tayo eh. Pare-pareho tayo. Hindi, pare-pareho din tayo magpapalakas. Hindi. Ang tawag dyan ay sigurista na kaisipan. Di ba? Naalala ko yung sa Muntinlupa, no? Di lahat nakaupo. Yung isang tao, bagong apply, katabi nila, anabutan ko talaga yung kanyang kinakain, lalaki pa sa kanyang kamay. Yung isang tao, nagtutok-tok. Sabi ko, nagmerenda ka na kuya. Sabi niya, wala pa po sir. So nakikita ko yung mga tao nakaupo, may kanya-kanyang hawak tinapay, may 2, may 3. Yung isa nagtutok-tok ng lupa, hindi man lang binigyan. Sabi ko, anong klase kang tao? Magpapatingin ka ng iyong kinakain na alam mong may katabi ka, nagugutom. Pagkatapos sasabihin mo, Lord, pagpalain mo ako. No. Amen po ba? Amen. Oo. Kahit magalit kayo, tungkulin kong iaral. Mga audience, mga followers, galit sila dito. Hindi sila makangiti. At ikaw ba nakangiti ka din ba, followers? Kung nakangiti ka, ayos. Amen po ba? Amen. Amen po ba? Bakit pastor sinumbong mo kami? Maganda yung may sumbong kayo. Amen po ba? Amen. So, ang physical natin pinapalakas, lumalakas. Pagtulog natin,
Paggising natin, lumalakas. Para saan ito? Una, para sa Diyos. Pangalawa, para sa ating pamilya. Then pangatlo, para sa ating kapwa. Di ba? Hindi ka ba nahihiya, kapatid? Babaeng magbubuhat. Nanonood ka dyan na lalaki. Tapos bigla mo pang sasabihan sa babae na, tama-tama lang yan. Kasi si Pastor pa mag-trend, pantay-pantay. Okay ka rin, no? Pero kung siguro, kung Miss Universe yan nagbubuhat yan, baka sabihin, sandali, wag na. Di ba? Hindi ganun, mga kaibigan. Physical, tulungan tayo kasi may mga tao tayo, mga mahina. May mga kapitbahay tayo mahihina. So, ang ating magawang tulungan sila. Tulungan natin silang magbuhat, no? Halimbawa, nagbuhat yan ng isang, kaya nga yung si-share ko ba, tama? Yung sa FB ko, mga taong walang kapasidad. Bakit sinare ko sa FB ko? Para tulungan. Imagine mo, hangang-hanga ako doon na habang nagbubunot ng niyog, dalawang paa. Sabi ko, ito yung taong kakahangaan ko. Amen? Amen. Hindi ako umahanga sa mga pugi. Hindi ako umahanga sa mga tisoy, mga gwapo. Hindi ako humahanga kung tamad naman. Tamad tumulong. Nagpapalaki ng katawan, pero hindi naman marunong tumulong sa kapwa. Amen po ba? Amen. Amen po ba? Amen. So pag nagpapalaki ka ng katawan, ready ka para tumulong physical sa iyong kapwa. Hindi naman mag-o-offer ka. Maaaring paglakad mo, may nahihirapan, tulungan mo agad. Okay? Para sila ay magiging masaya, ma-inspire, bilang isang tao. Kasi ganito katulad itong babae ito, hindi yan matulungin. Pagdating dito, hindi ko maintindihan kung anong takbo ng kanyang utak. Hindi ko maintindihan, masipag, pero pagdating sa kapwa, nakikita ko, malalapitan ka ito ng kapwa. Yun pala, ang dami pala niyang problema. Kaya nga sabi ko sa inyo, sabihin nyo lahat ang problema, huwag kayo maglilihim. Para pagdating ng araw, madaling tulungan. So yung nakalaya na sa utang, akala ko biro. Sabi niya sa akin, sir, uwi ba yan? Sabi ko, pauwi ata. Sabi niya, ako na sir, mamamasahe papuntang Bicol. Sabi ko, ha? Ibig sabihin, pinatunayan, naniwala. Yung papunta sa Zamboanga, sabi niya, sir, pag hindi mo tatanggapin, yung tao na pamamasayan ko, sabi ko, 5,000 pag Zamboanga, sabi niya, no problem. Imagine mo yun. Dumating kuripot, naging mapagbigay. Ikaw, dumating kuripot, hanggang ngayon, walang ebidensya mapagbigay. Kasi lagi mong inuuna ang sarili mo. Uso yan dito sa ating team, di ba? Palakihan ng lumero sa bangko. Tama, mali? Kailangan linggo-linggo ako mag-deposit para pag nakita ni sir, malaking lumero. Lumaki ba? Lumaki? Lumiit. Kasi nakalimutan tumulong. Sabi ko nga sa inyo, ready kayo pag gusto kayong yumaman. January, masaya pa ang lahat ng tao. Masaya pa kasi mayroon pa yung tirang 13 months. May natitira pang bonus. Pakiramdaman mo yan ng February, March, April, May. Medyo April, gagapang-gapang pa yan Pagdating ng May, June, July, August, nako, makikita mo yan. Ang tao kung gaano kahirap yan. So doon ka tutulong. Doon ka gagawa ng mabuti para sa iyong kapwa. Kasi pagdating ng araw, ikaw kasi ang pagpapalain, kaibigan. Amen po ba? Amen. Hindi naman sa pagyabang, sa lahat ng kaharap ko dito, 4 na tao lang ang hindi ko nagawa ng mabuti dito. Sige, tayo ka. Kung alam mo kung sino yung hindi ko nagawa ng mabuti, tingnan mo. Tumayo ka ng kaitim. Tingnan mo kung sino. 4 ang hindi ko nagawan. Ha? Mga bago lang. Mga bago. Pero yung mga datihan yan, wala na yan. Amen? Amen. Napapasaya. Pinasaya ka ng taong nasa harap mo, dapat magpapasaya ka rin sa likod ng mga taong nasa likuran mo. Amen po ba? Amen. So titingnan natin ngayong Sabado.
baka buong sweldo ibibigay. So praise the Lord, no? Ayos, no? Amen po ba? So una, tumulong sa pamagitan ng pinansyal. Then pangalawa, tumulong sa pamagitan ng pisikal. Kung wala tayong pinansyal, pwede pisikal. Ating pisikal. Itong ating lakas, dapat nating ilaan ito sa Diyos, sa ating pamilya, sa ating kapwa. Okay? Ilaan natin sa Diyos ang ating lakas, sa ating kapwa, sa ating pamilya. Huwag mong ipagdamot ang iyong pisikal na lakas. Kasi pwede kang tumulong. Halimbawa, nahirapan sila, pwede mo silang tulungan. Then pangatlo, 1 John chapter 3 verse 17. Kung nakita sino man, kapag nakita ng isang may kaya sa buhay ang kanyang kapatid na nangangailangan at pinagkaitan niya ito ng tulong, masasabi bang siya ay umiibig sa Diyos? Hindi. Okay? So dapat huwag nating kalimutan. Pag nakita natin nahirapan ng ating kapwa, then hugot agad. Sabi ko nga sa inyo, sa ating lahat dito, hindi tayo dapat mamulubi, hindi tayo dapat mabigo, hindi tayo dapat maghirap, hindi tayo dapat magutom. Dapat lahat sa atin dito ay magiging negosyante pagdating ng araw, magiging businessman at maging businesswoman. Pag sinusunod nyo ang idea ko na tulong kapwa, lingap kapwa, then ang balik ng kapwa. Amen po ba? Amen. Huwag kayong mamuhay na kayo lang. Kung gusto nyong abutin kayo ng pagpapala ng Panginoon, huwag kayong mamuhay na kayo lang. Mamuhay kayo, kasama lagi ang Diyos. Ibig sabihin Diyos, pag sinabi ang Diyos, naroon yung mga workers ng simbahan, walang allowance. Andoon yung mga pastor, andoon yung walang kortina ang simbahan, andoon yung hindi nakatiles ang simbahan. Huwag kang mag-alala. Sa simbahan na gagawin ko, huwag kang tumulong. Ako ang gagawa. Kasi that is panata ko na yun. Hindi ko tatanggapin pag magbigay ka ng tulong sa akin. Amen po ba? Amen. Dahil panata ko na yun sa buhay. Amen. So, kapag nakita natin, sabi dito, kapag nakita ng isang may kaya sa buhay ang kanyang kapatid na nangailangan at tinagkaitan niya ito ng tulong, masasabi bang siya'y umiibig sa Diyos? Sabi ko nga sa inyo, pag wala ang finance, wala si Roel, at may humingi ng tulong, huwag mo nang tawagan si Roel, huwag mo nang tawagan ang manager, huwag mo nang tawagan ang finance. Humugot ka at sasabihin mo, teka, pupunta ako ng bangko, maupo ka lang, relax ka lang, pupunta ng bangko at mag-withdraw. Ang tanong, nagawa mo ba yan? Tapos gusto mong pag-i-bless ka ng Lord? No, I'm sorry. Hindi ko kayo kinurse. Diniretso kayo sa aral. Ang ganong klaseng attitude, hindi i-bless ng Lord. Sapat ang i-bless ng Lord, yung mga taong tumulong sa pinansyal, tumulong pisikal. Ibig sabihin, sa in general, taong mapagbigay sa kapwa. Amen po ba? Amen. Kasi ang church, naroon yung choir. Katulad yun, sa mga choir ng Great is My Provider, ay ayaw kong magtrabaho. So dapat obligasyon ng membro. Ang pastor, ayaw ko magtrabaho unless ako. Kasi gusto ko naka-full time sila. So ibig sabihin, obligasyon ko, na ang mga naglilingkod sa Panginoon sa simbahan ay tulungan mo. Dahil paano sila makaganap ng tungkulin pagpabayaan mo? Hindi sila makapagganap sa tungkulin kung hindi na sila mananalangin para sa inyo, pwede kayong atakihin ng demonyo. Pero hanggat may nanalangin na tao, may nanalangin na pastor, may nanalangin na workers ng church, at ipinapanalangin ang mga membro, ligtas ka sa kahirapan, ligtas ka sa karamdaman, ligtas ka sa ikailupoy ng iyong kapwa. Kasi ang protection ng Diyos ay ilalapat sa iyo. Now, paano kung hindi mo ginawa yung tungkulin bilang isang membro? Yung mga pastor naghihirap. Paano kayo be-bless ng Panginoon? Amen po ba? Amen. Okay lang. Sabi ko nga sa iyo, ang mga pastor ko, sagot ko lahat yan. Ugali ko na yon. Kupkupin ko ang pastor ko. Magutom ako, magutom din siya. Pero hindi pwedeng maging masaya ako, malungkot siya. Kasi ang pastor, ang tungkulin ng pastor, ipananalangin tayo. Tatandaan nyo, pag hindi na kayo ipananalangin ng pastor, papasukan na kayo ng mga sakuna ng buhay. At yung mga pangarap nyo, pwede na yung magalaw ni Satanas.
Amen po ba? Okay, so pag makita nyo yung kapwa na nahihirapan, huwag na kayo magtanong, huwag na kayo magtawag, kusa na ikaw ang tutulong. Kasi kapwa mo yan, at tao ka rin na nangailangan ka ng tulong. Amen po ba? Amen. Then pangatlong tumulong sa kapwa sa pamagitan ng spiritual. Kaya nga, itong gawain ito, araw-araw kayo, hindi kayo makakatagpo, kapatid, ng anumang simbahan. Ang pastor ay nagkukumit ng 4 months araw-araw na may mayroong praise and worship. Wala kang matatagpuan doon. I promise you, kahit mag-search ka, walang ganun. Walang ganun. Pero bakit dito? Kaya kong i-commit ang aking sarili sa gawain ng Panginoon dahil committed ako sa pagiging Kristiyano ko at sa pagiging pastor ko. Committed ako na anumang alam ko ay ituturo ko sa mga taong willing magpaturo tungkol sa spiritual matter. Okay, pangatlo, tumulong sa kapwa sa pamagitan ng spiritual. Santiago chapter 5, Santiago chapter 5, ang talata ay 19 to 20. Makikita mo yung kaibigan kung gaano ka-importante ito. Mga kapatid, kung nalilihis sa katotohanan ang isa sa inyo at may isang nagpapanumbalik sa kanya, ito ang tandaan ninyo, ang sinumang nagpapanumbalik sa isang makasalanan mula sa kanyang maling pamumuhay ay nagligtas ng kaluluwa nito sa kamatayan, at sa gayoy napapawi ang maraming kasalanan. So katulad yung isa sa inyo nakasagit na nakaitim, yung dalawa hindi talaga nag-church yun, hindi ko siya inutusan, so ginawa niya ang part niya. Okay, sinira niya, umaatin na. So, ibig sabihin, wag mong itikip ang bigbig mo. Wag mong itiklop. Magsishare ka about God. Kasi hanggat sinisiran mo ang kapwa mo about ng Word of God at naniwala yan, ginawa yan, kasi kaya nga hindi ko kayo ininyayahan eh. Ang dahilan, para hindi ko kayo ma-influensyahan. Imagine mo sa dami nyo, ang inanyayahan ko yung nakaitim lang na lalaki. Sa dami nyo, hindi ko kayo inanyayahan umaten. Bakit? Kasi yung influensya, pag inanyayahan kita, hindi ka magpahindi. Susunod ka. Baka 1 araw, 2 araw, 3 araw. Kasi ang pagsimba mo, pag leader ang nag-anyaya sa'yo, respect lang yun eh. Oo, pwedeng respeto kasi hindi ka mapahindihan. Kaya hindi ako nag-anyaya. Ang inanyayahan ko lang, isa lang. Yung nakaitim. Bakit siya yung inanyayahan ko? Sapagkat siya yung pinaglalaroan ng demonyo. Means pinaglalaroan. Siya yung taong ang pangyayari ay brutal. Pero sa kanya walang pakiramdam. Hindi niya sineryoso. Inignore lang niya. Total, pagising mo, pagtulog mo, pagising mo, wala namang problema. Tama yan yung sinabi ko, ang problema, huwag mong problemahin. At ginawa niya yun. Talagang lahat ng problema, hindi na niya pinoproblema. Kaya problema, paulit-ulit na lang problema. Hindi ko sinasabi ang problema, huwag mong problemahin. Ang problema ay problemahin mo, pero hanapan mo ang solusyon para ang problema makalayo sa'yo. Amen. Amen. Tama naman yung ginawa niya, yung unang sentence. Sabi ko sa inyo noon, ang problema, huwag mong problemahin. Ginawa niya yon. Matulog siya puno ng problema, pagising niya puno ng problema, hanggang magsawa ka na lang tumingin sa kanya. Kaya ang sabi ko, umatin ka. Amen? Amen. So umatin na siya. Oh, amen po ba? Amen. Kaya pero nagtataka lang ako, bawat atin niya, ang laging damit niya itim. Hindi ko maintindihan. Ito ba'y panata dahil itim ang damit? Ang dami naman damit. Pero di ko alam, kasi siya nakalam. Amen po ba? Hindi ito personal. Dinidiscuss ko sa inyo ito, hindi personal. Dinidiscuss ko ito para pangkalahatan. Kasi walang pastor na naghahangad mabigo ang kanyang tinuturuan o ang kanyang membro. Ang hangad ni pastor, ang lahat ng membro niya ay magsiyaman, magsitagumpay, at gumanda ang buhay at maging mapayapang buhay. Yun ang pangarap ng isang pastor sa isang membro.
Amen po ba? Amen. So, Santiago chapter 5, verse 19 to 20, mga kapatid, kung naliliis sa katotohanan ang isa sa inyo, at may isang nagpapanumbalik sa kanya, ito ang tandaan ninyo. Ang sino mang nagpapanumbalik sa isang makasalanan, mula sa kanyang maling pamumuhay ay nagligtas ng kaluluwa nito sa kamatayan at sa gayoy napapawi ang maraming kasalanan. Alam mo kapatid, matuwa ka pag sinisiran ka ng gospel. Matuwa ka. Matuwa ka pag niyaya kang mag-church. Matuwa ka. Matuwa ka pag niyaya kang umati ng Bible study. Matuwa ka. Ibig sabihin, tinutulungan ka ng iyong kapwa dahil ang iyong kapwa ay nahirapan ng tumingin sa iyo. At pag inayayaan ka na ng gawain ng Panginoon, huwag ka nang magmamatigas ang ulo. Alam mo kapatid, kung bakit ako nakarating sa ganitong katuyan bilang pastor, di ko malimutan 2 taong nag-anyaya sa akin. Una, yung sa Vitale, mga Exaure ang apelyido. Sila yung pamilyang makadiyos. Pangalawa, yung si Brother Nestor na patuloy kong hinahanap sa FB. Nalimutan ko kasi ang kanyang apelyido. Siya yung nagdala sa akin patungo sa El Shaddai. At aminin ko sa inyo, saan ako nagsimula ang buhay sa El Shaddai. Saan ako pinagpala sa El Shaddai. Saan ako natuto sa El Shaddai. Saan ako nagbago sa El Shaddai. Doon ako nahubog sa loob ng 3 taon. Hinanap ko yun si Brother Nestor kasi yung tumulong sa akin para magkaroon ng kabuhayan, nabigyan ko na, nabayaran ko na. Pero si Brother Nestor na nag-akay sa akin patungo sa liwanag ng buhay, hindi ko pa siya natagpuan hanggang ngayon. Anong ibig sabihin, mga kaibigan? Napakahalaga yung sabi niya sa akin, baka sir, pwede kitang anyayahan. Sabi ko, saan tayo pupunta? Sabi niya, papatungo sa El Shaddai. Sabi ko, no problem. Unang punta ko doon, nasabi ko, mga siraulo yata yung mga taong ito kasi patalon-talon, pasigaw-sigaw, pasayaw-sayaw. Tapos habang kumakanta, habang sumasayaw, habang tumatalon, sumisigaw ng praise the Lord. Ang sabi ko, mga siraulo yata itong mga taong ito. So, sa madaling salita, ang sabi ko sa aking may uwi na tayo. Kasi ang natutunan ko mag-church, napakaseryoso. Okay, yun ang natutunan ko sa edad kong 12. Umupo sa upuan, sisirmonan ng pare, at ang pare pagkatapos mangumunyon, then pagkatapos umuwian. So, ang natutunan ko, napakaseryoso ang aral. Walang sigaw, walang hiyaw, walang sayaw. So, yung napunta ko sa born again, naroon. Then pagkatapos, kinamusta ako, kinabukasan, kasi tauhan ko siya. Then sabi niya, kumusta sir? Sabi ko, pasensya ka na. Medyo yung ating pinuntahan kagabi, hindi ko type kasi hindi ganun ang aking natutunan sa simbahan. Seryoso. Sabi niya, ito, kung sino nakalang kay Brother Nestor, yung galing kay Kuya Villanueva, kung pwede pa-message niyo ako. Sabi niya, sir, isa na lang. Sabi niya, sir, isa na lang. Binalikan niya ako sa Sabado, kinumusta niya ko Lunes, nanahimik siya ng trabaho, dinamdam pala niya sinabi ko. Pagdating ng Biyernes, sabi niya, sir, hapon bago siya umuwi, sir, baka pwede mo akong pagbigyan. Kahit isa na lang, last. Sabi ko, okay, no problem. Then, pagkatapos sabi niya, sir, susunduin pa ba kita dito? Sabi ko, hindi ko na alam. Ay, huwag mo na ako sunduin, kasi alam ko na ang pupuntahan ko. Paglabas ko, andun yung bus, dadaan sa Bundia, andun yung gawain ng Shaddai. Then, nagtapos. Ngayon, narito na sa iyong harapan. Kasi yung nanganyaya sa akin, never kong tinanggihan. Ikaw, paulit-ulit kang anyayahan, paulit-ulit ko rin tumanggi. Tatandaan mo kapatid, hindi mo mapanghawakan ang diploma na iyong natapos sa eskwelahan. Tatandaan mo lagi yan. Hindi ako nagbibiro. Dahil ang buhay, wala sa diploma. Hindi lahat na nag-graduate magandang buhay. Hindi lahat na nag-graduate ay mayumaman ang buhay. Yun ang sinasabi ng taga-bangko. Hindi ka graduate ng college, mas mapalad ka. Dahil maraming mga valedictorian hanggang ngayon na mamasukan, ikaw nagninegosyo. Amen po ba? Amen. So ano ibig sabihin? Hindi ka pinapadalo ng gawain ito para sa sermonan.
Hindi ka pinadalo ng gawain ito para pagalitan. Pinadalo ka ng gawain ito, inanyayahan ka ng gawain ito kasi naaawa na kaming tingnan ka. Naaawa na kaming tingnan ka. Pagod na ang buhay mo, hindi mo na alam ang gagawin. Pilit ka pang lumalaban. Saan dalhin mo ang buhay mo? Mapalad ka kung nainanyayahan ka pa. Tatandaan mo yan, kapatid. Kaya ang sabi ko sa manager, sabi ko ayaw ko mag-anyaya maliban sa isa. Dahil yung isa, ang una kong asatusuhin. Kasi pag napapanumbalik ko yan, pagdating ng araw, mula ngayon, 5 years, nakabarong na yan, katulad nito. Aba, yung Diyos na pinaglilingkuran ko, ang siyang maglilip up ng pangalan niya. At tandaan mo, kapatid, mas gusto kong siran yung mga taong dihado na sa lipunan. At pagdating ng araw, pag nakasuot ng ganito yan, at nagtuturo na, isa lang sabihin ko, tagumpay ng buhay. Amen. Amen? Purihin natin ang Panginoon. At mabuti, tinat siya. Amen. Praise God. At hangad ko na pagdating ng panahon, hindi lang si Ruel ang tatayo. At darating ang araw, kayo na din ang tatayo. Sapagat sinasabi sa Santiago chapter 5 verse 19, mga kapatid, kung nalilihis sa katotohanan ang isa sa inyo, at may nagpapanumbalik sa kanya, ito ang tandaan nyo. Ang sino mang nagpapanumbalik sa isang makasalanan, tandaan mo yan, nakaitim. Kasi meron ka ng dinadala-dala sa gawain dalawa. Ito ang tandaan ninyo, ang sino mang nagpapanumbalik sa isang makasalanan mula sa kanyang maling pamumuhay ay nagligtas ng kaluluwa nito sa kamatayan at sa gayoy napapawi ang maraming kasalanan. Alam mo, ang isang makasalanan, nagbago. Dahil hindi naman yung nag-akay sa inyo ang magbago. Yung nag-akay lang sa inyo, ginamit lamang ng Panginoon para makarating sa inyo ang mensahe ng Diyos. Kaya pag inakay kayo ng simbahan, huwag na huwag kayong tumanggi. At pag inakay kayo ng inuman, inakay kayo ng sayawan o ng beach, ano ba beach ang tawag din? Oh, magsaya sa beach. No, mag-outing. Okay? Inakay kayo o niyaya kayo patungo sa birthdayhan, tanggihan nyo yun. Kasi ang nakikinabang lang doon, inyong physical. Hindi spiritual. Amen? Pero pag niyaya kayo patungo sa Bible study, pag niyaya kayo patungo sa simbahan, aba, magmadali ka. Sapagkat may blessing sa dulo yun. Kasi pag iniyaya ka patungo sa inuman, sa birthdayhan, patungo sa outing, gastusan yun. Bawas yun sa iyong naipon. Pero pag niyaya ka patungo sa simbahan at pinagbibigyan mo, sa dulo, ikaw ang pagyayamanin ng ating Panginoon. Amen. Kaya kung ikaw nanonood ngayon, kung saan ka malapit na simbahan, basta simbahan. Kung saan ka malapit, simba ka. Amen? Amen. Simba ka, huwag ka lang manatili sa panunood ng live. Pag malapit ka sa simbahan, simba ka. Oo. Kung mayroong Bible study, atinan mo. Kasi si Pastor Ruel ay hindi siya nakadepende sa isang church. Okay? Si Pastor Ruel ay non-sectarian. Lahat ng sekta ay pinakikinggan. Lahat ng sekta ay nirerespeto. Kaya ang tawag yan ay non-sectarian. Amen po ba? Amen. Pero pag magsimba kayo, tuturuan kayo doon sa simbahan na atinan nyo, pumatay kayo, huwag na kayo bumalik. Pero pag itinuro sa inyo, ay magbago, pinatitigil kayo sa lumang buhay, ay sumunod na kayo. Kasi sa dulo yan, ikaw makikinabang. Amen? Amen. Amen po ba? Amen. Okay, so pangatlo, pag niyaya ka, pag niyaya ka, huwag mong tanggihan. At isang yayaan lang. Walang pangalawa. Pwedeng pangalawa, pero walang pangatlo. Ngayon, kung niyaya kang 5, gawin mo ng 100. Para bago mag-Bible study yung nagyaya sa'yo, dadaanan ka muna. Amen? Choice mo yan eh. Hindi ko choice yun. Kasi pag ako naka-appointment sa lahat ng bagay, hindi ako nalilate. Sa tao, sa anak ko, sa paggawaan, sa simbahan, sa Bible study, never ako malilate.
Kasi priority sa akin lagi ang bagay na yan. Amen po ba? Amen. Okay, so sabihin mo, Panginoon, Panginoon, bigyan niyo po ako bigyan niyo po ako ng taong ng taong pagtsatsagaan ko, pagtsatsagaan ko, aralan ko, aralan ko, tutulungan ko, tutulungan ko, at ibibigay ko at ibibigay ang ko sweldo sa Kanya. ang sweldo ko sa kanya. Di bali na, Di bali na mawalan ako, mawalan ako. basta Basta pagdating ng araw, pagdating ng maging araw, Kristiyano siya. maging Kristiyano siya. Pag naging Kristiyano yung kapatid, magbibigay ulit yan sa'yo. Kita mo ngayon, nag-akay sa akin, hinahanap ko. Alam mo, pag makita ko yun, tatalon yun sa lupa. Sa tuwa. Kasi hindi ina-acknowledge ko sa kanya, ina-acknowledge ko kung hindi dahil sa kanya. Walang Pastor Ruel ngayon na nangangaral. Amen. Amen? Amen. Maintindihan mo yung pagdating ng araw na kung ikaw na din ay tinawag ng Panginoon. Amen po ba? Amen. Okay, so lingunin mo yung katabi. Sabihin mo nga, gusto mo bang pagtsatsagaan kita? Gusto mo bang pagtsatsagaan kita? O, ikaw sumagot. Oo. Sumagot sa dulo ah. Kung ikaw pagtsatsagaan niya, Oo, ikaw ang nagtataga. dapat kayong lahat na narito at yung nanonood, hindi kayo pagtsatsagaan ng isa't isa. Ang sagot doon, hindi. Kasi bakit mo ako pagtsatsagaan? Hahanap ako ng tao sa labas na aking pagtsatsagaan. Yung nagsabing oo, nako, pakakainin mo yan. Sure? Amen? Amen. Tatandaan mo, commitment yon. Alalahanin mo, sinabi ko, Panginoon, bigyan mo ako ng taong aking pagtsatsagaan. Mukhang madaming Amen po ba? sahod natin ah. Totoo yung kapatid, masarap. Ano bang masarap? Ikaw magbigay o ikaw bibigyan? So, ngayon, mag-message po kayo, kayong mga nanonood. Kayo pong walang maisaing. Bukas, sweldo nila. Bigyan nila kayo ng kalating sako. Yan. Mag-message yan sa inyo ngayon. Amen? Amen. Pag tinanggihan pa nyo yan, ako ang gagawa. So, ako pagpalain. Amen. Pastor. Amen po ba? Amen. Nabulag yung comment. Mag-message kayo, mga kapatid. Kayo mga walang-wala. Kasi yung sa likod ng kamera ay mga taong pinagpala na itetest natin ang kanilang natutunan ngayong gabi. Amen. Amen po ba? Amen. Okay, pangatlo. Pangapat, tumulong sa kapwa sa pamagitan ng kaalaman. Yan. Di ba yung mga profesional? Di ba ang kasama nyo hindi mga profesional? Yung mga walang birth certificate, dapat kayo na ang gumawa kasi kayo nakaalam. Kayo marunong sumulat. Amen? Wala lang ang birth certificate, pagalitan pa ninyo, pati yung nanay niya. Yung nanay din niya, wala ding alam. Lumabas lang yan sa mundong ito. Hindi mo din pwedeng silang pagalitan Kasi talagang iyon ang kanilang buhay. Hindi naman lahat ng walang pinag-aralan dahil ayaw mag-aral. Marami mga tao wala din pinag-aralan kasi mas pinili nila maghanap buhay. Amen? Amen. So yung mga kasama niyo walang birth certificate, tulungan niyo na yan. Amen po ba? May condition ka ako ang gagawa, ako ang gagawa. Ako maglakad, pero ikaw magbabayad. Pag tumulong ka, lahatin mo na. Magkano lang gastos yan Amen? Sabi ni Orgen, mukhang makakalibre ako bukas ah. Amen po ba? Once tumulong ka, tumulong. Walang putol, walang kalahati, walang 3/4, walang 1/4. Ibig sabihin, pag tumulong ka nga sa kapwa, pasasayahin mo ang iyong kapwa. Amen? Sabihin mo nga, iba ka din, pastor Siyempre, ginagawa ko noon yan at ginagawa ko ngayon. Mas masarap magpapasarap, tandaan nyo ito, mas masarap magpasaya ng mga taong walang inasahan kundi ikaw lang. Kasi malaki ang blessing sa langit yun. Amen. Amen? Amen. So, bakit? Pag tumulong ka na halimbawa, di kotse ka. Nilakad mo birth certificate. Bayaran mo na, magkano ng PSA. Huwag ka na humingi ng pandisel. Kasi pa once tumulong ka, bukal sa loob. Amen? Amen. Kukunin mo lang sa kanya ang birth certificate, kukunin yung name niya o mga information, tapos pagbalik mo dito, sasabihin mo, halika.
Ito na yung birth certificate mo. Pag sino, magkano gastos? Don't worry. Huwag ka na mag-alala. Binigay ko na sa'yo lahat. Di ba? So yung tao ngayon, matutuwa. Pastor, skill ko yan para magkakapera. Yan ang problema eh. Yan ang problema. Bawat galaw pera. Kaya ang dulo nagiging mukhang pera. Amen po ba? Yan ang sinasabi. Yan ang sinasabi. Yan si Pastor yan. Talagang prangkahan diretso. Amen? Amen? Walang galaw, puro pera. Hindi ganun ang buhay. Kung puro pera ang iyong isipin, bawat galaw puro pera, huwag ganun. Hindi mo napapasaya ang Diyos. At hindi mo mapapasaya ang kapwa. Amen? Magkano naman yung kung gagastos ka sa 1,000? Gagastos ka ng 5,000 sa isang taong walang-wala? Aba, alam mo kapatid, yung mga taong gagawan mo ng mabuti, umiyak dahil ginawan mo ng mabuti, lumuhod, nagpasalamat sa Diyos, napakalaking biyaya mo yan. Tatandaan mo yan. Amen po ba? Amen. Katulad yun, may sakit. May emergency. Tumawag pa sa akin, sa kanya lumapit. Dapat ikaw na yun tumira. Sa'yo lumapit eh. Ikaw yung sinabihan may problema. Dapat sinabi mo, wait ka. Dapat ganun. Kasi dapat matuto ka din lumabas. Hindi ko sinasabi kapatid kaibigan ito para ikaw ay diktahan. Sinasabi ko ito sa iyo dahil yan ay ginagawa ko kung bakit ako pinagpala ng ating Panginoon. Amen. Amen? Mapalad ang mapagbigay kaysa tumatanggap. Amen po ba? Amen. Okay. So, balikan natin yung Gawa chapter 20, verse 35. Okay. Gawa chapter 20, verse 35. Sabi ni Paul, sa lahat ng pagkakataon, ipinapakita ko sa inyo na sa pamagitan ng ganitong pagpapagal ay dapat niyong tulungan ang mahihirap. Alalahanin ang mga salita ng Panginoong Hesus, higit na mapalad ang nagbibigay kaysa tumatanggap. Apat na bagay ang kaya natong ibigay sa tao. Yung kaalaman, tulad yon. Pastor ako. Nangangaral ako, nag-guest ako, kahit saan. Nakarating ako ng Masbate, nakarating ako ng Bicol, nakarating ako ng Bulacan, nakarating ako ng Zamboanga. Hindi ako humihingi kahit piso. Ang daming gisting ko sa Maynila, Metro Manila, noon hanggang ngayon, hindi ako nanghihingi kahit piso. Pag binigyan nila ako, binabalik ko sa kanila. Bakit ko pa tatanggapin? Ako nga nagbibigay. Amen po ba? Amen. Higit na mapalad. Alalahanin natin ang mga salita ng Panginoon. Panginoong Hesus, higit na pinagpala ang mga nagbibigay kaysa tumatanggap. Huwag ka puro tanggap. Matuto kang magbigay. Amen? Amen. Ano bang ibinibigay? 4. Di ba? Itinuro ko sa inyo ngayong gabi, 4 na klaseng pagbibigay natin sa ating kapwa. Una, financial. Kung tayo nakaluwag, at pag tayo humingi, isasama natin ating kapwa. Pangalawa, yung ating physical, yung ating lakas. Halimbawa, nahirapan siya. Halimbawa, ang kapitbahay mo, bagong nanganak. So, pag bago nanganak, unang anak, walang magulang doon, walang asawa doon. So, pwede yung babae mabinat. So, ibig sabihin, kung ikaw na riyon, kumilos ka, tumulong ka. Amen? Dahil ang pagtulong sa kapwa ay pagyaman ng ating buhay. Then, pangatlo, tumulong tayo sa pamagitan ng spiritual. Ibig sabihin, yung ating nadaanan, naranasan, natutunan, ibukan natin ang ating mga bibig patungo sa ating kapwa. At kung magbago yan, kaya ngayon sa dulong babae, tuwang-tuwa ko. Bakit natutuwa ako sa kanya? Natutuwa ko kasi natauhan siya. Na mula ngayon, mas gusto niyang pumasok kaysa dati gusto niyang umabsent. Pero ngayon, bakit ako natutuwa? Kasi gusto niyang pumasok. Pag walang uti, humingi ng uti. At para makaipon. So yung nalaman ko, yung naipon niya ganito, tuwang-tuwa ko. Ako unang natuwa bilang isang pinuno, bilang isang pastor. Bakit? Kasi ang hangat ko sa lahat ng tao, sa lahat ng katabi ko,
sa lahat ng pamilya ko, sa lahat ng kaibigan ko, sa lahat ng mga taong nasa paligid ko, isa lang hangad ko. Makaroon ka ng magandang buhay, makilala mo ang Panginoon, para pakikinabangan ka ng kapwa at ng Diyos. Amen po ba? Amen. Ibig sabihin, hindi naman masama kung nakalimot. Magpasalamat kung mayroong nagpaalala. Hindi masamang sumuway. Pero magpasalamat kung may nagtutuwid at huwag nang balikan. Kasi once itinutuwid ka, means mali. At pag mali, baguhin at sundan ang tama at ipamumuhay ang tama para ang Diyos ay sumaiyo. Amen po ba? Amen. 1 Samuel, sabi doon, gawin mo ang tama at sasayo ang Diyos. Pag ginagawa mo ang mali, hindi sasama ang Diyos. Pag ginawa mo ang tama, then, sasamahan ka ng Panginoon. Pag sinasamahan ka ng Panginoon, lahat ng iyong gagawin ay may bunga. At makikita mo yung pagkilos, makikita mo yung kapangyarihan ng Panginoon. Sa lahat ng iyong itinanim, laging may bunga at laging kalakip ang aanihin. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah. Tumulong. Halika, katulad yung mga profesional. Katulad yun. Bakit nagkaroon ng isang hanapbuhay? Kasi ang tumulong puro profesional. Okay? Ginahid nila ako. Sinabi na ito gawin mo. Sinunod ko lang. Inag-inbox lang ako. Pag hindi pwede, tanong ko ulit, ito gawin mo. Tapos nagpadala ang Diyos ng isang profesional din. O di natapos. Ibig sabihin, yan ay masabi ko sa iyo, yan ang tunay na blessing ng Panginoon. Never ni sa guni-guni. Hindi ko inasahan darating. Pero bakit dumating? Ilang taong tumulong. Pero ngayon, tumulong sila, pinaniwalaan ko sila, sumunod ako yung ako'y tinulungan nila, then ginawa ko ang utos nila, anong resulta? Di ako din nakinabang. Amen? May mga taong tutulungan mo na, tuturuan mo pa, ayaw pang sumunod. So saan mo dadalhin ang buhay mo? Mga kaibigan, matuto kang mag-isip, matuto kang magtanong, at matuto kang manalamin saan na ang buhay mo ngayon. Kasi pag ginawa mo yan, ngayong gabi, at kung ngayong gabi magde-decide ka, naalala ko ngayon noon na sabi ko, Lord, bigyan mo ako ng mga taong pagtsatsagaan ko. Kaya nga mayroong rock boys. Amen? Amen. Pag sinabi mong rock boys, talagang super bait yan. Amen? Amen. Super. Super. Amen? Amen po ba? Amen. So, pero, diyan ako tumapang. Diyan ako tumatag. Doon ako natutong magtiis. At doon ko din naranasang lukuhin, pangakuan, iwanan. Pero wala silang narinig sa akin. Kundi sabihin ko, salamat sa iyong mga tulong. Amen? Amen. Kahit mali na, nagpapasalamat pa rin ako. At least, natututo ako. Amen po ba? Amen. Colossians chapter 3, verse 16. Ang salita ni Kristo ay hayaan ninyong lubusang manatili sa inyong puso. Turuan ninyo at palalahanan ang isa't isa ng may buong karunungan, buong puso, kayong umawit na mga salmo, mga himno, at mga awiting spiritual ng may pasasalamat sa Diyos. Now, turuan. Okay? So may mga kasamaan kayo, may mga kapitbahay kayo, hindi marunong mag-ibisi. Okay? Hindi po ako profesional, pero marami din po akong naturuan na natutong magbasa. Amen, ang lakas ng loob ni Pastor Well? No. Ginamit ko yung pagiging pastor ko. No? Pag tinuruan ko sila, pinagtiyagaan ko, ang turo ko nga dati, direct eh. Kasi pag nagpaturo ka sa teacher, ABCD. Ako 2 letra. Sabi ko, ito P, ito I, A, then dagdagan mo yan ng isang P pa ulit, at A, ang tawag yan Papa. Di ba? Tumatawag ka ng Papa. So, ito yung letra. Yung letra, pag sinasabi mo, Papa, ito yung letra. Isang A, isang P, isang A, at P, at A.
Then next kong turo sa isang walang pinag-aralan, yung tata. After 1 month, dala-dala na Bible, nagbabasa na. Amen. Amen. Amen? So anong ginamit ko yan? Colossians chapter 3, verse 16. Amen? Hindi ibig sabihin walang pinag-aralan yan, hindi na yan turuan. Hindi ganun. Tao yan na may dangal, tao yan na pinalaga ng Panginoon, at tao yan na mahalaga ang kanyang sarili sa kanyang pamilya. So natuto siya magbasa. Dalawang tao ang aking tinuruan. So hindi ako teacher, hindi ako nag-aral na teacher. So anong ginamit ko? Paging pastor. Sinaga ko. Okay. Tapos kasi ang kagandahan yung tinuruan ko, kahit hindi siya marunong bumasa, marunong mang ABCD at abakada. So medyo bintahe. Kasi alam niya ang ABCD at abakada eh. So sabi ko, ano ba ito? Sabi niya, ka. Lagyan mo ng A yan, ka. Lagyan mo pang A ulit, K ulit, kakayan. After 1 month, natuto. Ikaw, talino mo kapatid. Sayang diploma mo, wala ka pang naturuan. Kasi napakukuripot mong ng karunungan. Amen? Amen. Amen po ba? Amen. Dati, takot yan sa maagawan ng posisyon. Sabi ko dito, walang overtake. Okay? So, na-break nyo sa kanya. So, na-break niya. Sabi ko, relax. Walang aagaw sa posisyon. Kasi dito, sa paggawang ito, ay walang agawan. Ang iyo is iyo. Okay? So, pagbalik niya, wala na siya. Wala na ganung espiritu. Di, kasundo na niya ang mga empleyado. Amen. Amen? Tama? 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 Babae? Tama? Na-break yun. Kasi sabi ko, walang agawan dito. Amen? Ang iyo is iyo. Kaya nga ayaw mo ituturo eh. Kasi gusto mong sumikat sa team. Tatandaan mo kapatid, hindi ka pasisikatan ng Diyos yan. Pag ganun ang iyong pananaw sa buhay. Lahat ng alam mo, ituro mo, at bahala ang Diyos ang magpala sa iyo. Amen? Amen. Lahat, tinuro ko sa inyo. Yung lahat ng itinuro ko sa inyo, kapatid, kahit pa mag-abroad kayo, kahit pa dumating ang panahon, lilipat kayo ng tirahan papunta sa ibang bansa. Pag ang tinuro ko sa inyo ay sinunod nyo, kahit hindi ka professional, pwede kang pagpalain. Amen. Kahit hindi ka professional, pwede kang yumaman. Amen. Sapagat yung itinuro ko sa inyo ay sapat. Ibig sabihin sapat, itong itinuro kong 4 na bagay sa inyo una, paki-slide please. Then, tumulong pinansyal. Okay, sino ngayon tinanggihan nyo? Yan. Sinong nanghiram sa inyo na hindi nyo pinahiram? Ano yan, kapatid? Error. So, in biblical, error. Pastor, baka pwede naman yung nanghiram sa akin ay hanapin ko ngayon. Wala na. Wala na. Hindi na pwede yun. Kasi yung oras na yon ay kailangan niya, dapat yung oras na yon kumilos ka. Nag-withdraw ka? Okay? Kung wala kang cash. Okay? Kasi yung ginawa nyo, tinanggihan nyo, then punta ka doon sa Matthew chapter 5 verse, matatapos na tayo. Matthew chapter 5 verse 42. Last verse. Sabi niya, bigyan mo ang bawat nanghihingi sa iyo at huwag mong tanggihan ang nanghihiram sa iyo. Now, pag tinanggihan nyo yon, that is violation. Spiritually, violation. So, ang tinanggihan nyo yung kapatid, hindi yung taong nanghiram sa'yo. Ang tinanggihan nyo yon, yung Diyos na sinasamba nyo. Kasi maliwanag, sinasabi ng Biblia, kung ano yung ginawa mo sa iyong kapwa, sa akin mo ginawa. So, yung mga nanghiram sa'yo na hindi mo pinahiram, Paul yun. That is violation. That is kasalanan. Now, ngayon, okay, may nanghiram na sa'yo, napahindian mo, ituring mo ng kasalanan. Then ngayon, magsusuri ka sa Lord, hihingi ka ng tawad, at i-ready mo ang iyong sarili. Pag may manghingi ulit ng tulong, huwag mong kalimutan ang aral na ito. Kahit kriminal yan, kahit babaero yan, kahit sugarol yan, kahit mamamatay tao yan, basta manghiram sa inyo, huwag na huwag ninyong tanggihan.
Amen po ba? Amen. Amen po ba? Amen. Sapagkat ang Diyos ang inyong, kung ang anumang ginawa niyo sa inyong kapwa, sa Diyos niyo yung ginawa. Amen po ba? Amen. So, bago kayo tumayo, iisipin ninyo ngayong gabi, ilang kayang taong tinanggihan nyo? Ilan kayang mahirap na umiyak sa inyo? At ilan kayang lalaki at ilang kayang lalaki na tumulo ang luha, umiyak, umuwi, pero walang dala dahil tinanggihan mo. At yung pagtanggi mo, kapatid, ikanlulungkot kong sabihin, yun ay kasalanan. Yan ay kasalanan. Kaya minsan, bantayin nyo na biglang magpapadala ang Diyos ng mahirap na tao para hiraman kayo. Ang pinakamasakit, hiraman kayo ng malaki. Pero nakikita nyo walang kapasidad magbayad. Tawiran nyo yan. Kasi pag tinawiran nyo yun, huwag nyo nang singilin pag mahirap. No? Pag mahirap, huwag nyo nang singilin, huwag nyo nang pahiramin, bibigyan na lang ninyo. Kasi ang lahat ng ginawa nyo ay para sa Diyos, hindi para sa tao. At pagdating ng araw, bigla na lang darating ang mga bagay na hinihingi nyo pagdating ng araw. Kasi yun ang nangyari talaga personal sa buhay ko. Yung lahat ng ginawa kong mabubuti sa aking kapwa. Lahat ng ginagawa ko sa kapwa, sa simbahan, sa hindi taong simbahan, sa bata, sa matanda, lahat inani ko ngayon. Inani ko. Sa madaling salita, lahat ng itinanim ko nagbunga. Kasi pag ako tumulong, walang kapalit. Pag ako tumulong, walang salita. At pag ako tumulong, hindi labag sa kalooban. Kaya lahat ng itinanim ko, nagbunga. At kung gusto mo, then, itry mo. Kung kakayanin mo mga challenges ng buhay. Sapagat kung gaya-gayahin mo ako, ready ka talaga, wash out, bago ka magsimula. Yun ang ginagawa ko. Kaya kayo, na mga nakaipon na, hindi ba kayo nagtaka na lumaki na, pero biglang bumulusok? Ano nangyari? Yun lang magtaka kayo. Ibig sabihin, may humad lang. Kasi nagsasarili ka, gusto mong sumikat, gusto mong makilala. Okay? Pag gusto mong makatawid sa buhay na gustuhin mo, alisin mo yung salitang gusto kong makilala ng aking kapwa. Huwag mo nang hangarin yun. Kasi yun ay destiny ng isang tao. Pag gagawin ka ng Panginoon, sumikat ka sa buong mundo, pasisikatin ka. Pero huwag mo nang pangarapin yun. Ang pangarapin mo, sino mang katabi mo ngayon, yung apat, tutulungan mo pinansyal, tutulungan mo pisikal, tutulungan mo espiritual, at tutulungan mo ng iyong kaalaman. Ibig sabihin, kung nagtapos ka sa kolehiyo, then kung may mga tao kang katabi na walang mga birth certificate, walang mga hindi makapagsulat, then i-offer mo yung time mo. Kasi yun ang iyong magagawa. Kaya sabi ko habang siya gumagawa, sabi ko napakapalad mo. Kasi yung lahat ng aral na gagawa mo isa lang, yung magbigay ng 10,000, di ba? Hindi pa nagawa yan. Tama? Hindi pa. Gagawin pa lang daw. Amen? Amen. Oo. Kasi yung magbigay ka ng 10,000, no? Yung halimbawa 13 months, no? Biglang katatanggap mo lang 13 months, paglabas mo lang sa, halimbawa, paglabas mo sa opisina, tapos pagtanggap mo, tapos biglang may na-hospital yung anak at umiyak sa'yo at humingi ng tulong. Ang natanggap mo 13 months, 20,000. Pero ang kanyang kailangan din, 20,000. Hindi ko alam kung paano ka magdidesisyon na yun. Amen po ba? Amen. Hawak-hawak mo 20,000, nanghihiram din sa'yo 20,000. Nako, ibig sabihin, ang faith at ang tukso, nagtalo. O, yung faith, pag ginawa mo, panalo ang faith. Ang pananampalataya. Pag hindi mo nagawa, talo siya sa tukso. So, ibig sabihin, walang blessing. Amen po ba? Amen. So, 4 na bagay. Pag sinabi mong mapagbigay, 4 na bagay. Una, mapagbigay sa financial, tumulong sa financial. Huwag maging bulag. Kung nahirapan nating kapwa, hugot para sa kaligayahan ng Panginoon at para sa kaligayahan ng ating kapwa. Then, kung nahirapan magbuhat, nahirapan siya sa kanyang mga obligasyon at mayroon tayong free time, itulong natin ating lakas. At kung nahirapan lito ang buhay,
laging bigo ang buhay, laging irritable ang buhay, then tutulungan natin sa spiritual. Bubuksan natin ating bibig at isi-share natin si Jesus. Then, pang-apat, pag wala silang pinag-aralan, hindi marunong sumulat, mayroong mga kailangan na hindi nila mai-produce kasi wala silang kakayahan, ikaw na profesional ang tumulong dahil sapat ang iyong alam at na walang halaga. Dapat, kung gusto nyong pagpalain, magsiyaman kayo, tumulong kayo na walang halaga at walang hinihinging kapalit. Pag ginawa nyo yan, then ang Diyos, bukas na ikay pagpalain at diringgin upang ikay higit pang makatulong sa iyong kapwa-tao. Tayo manalangin. Tayo tumayo. Hallelujah. Glory. Glory to Christ Jesus. Oh, hallelujah, Lord God. Panginoon, sa mga sandaling ito, alam po namin ang dami naming tinanggihang tao. Alam po namin ang dami naming taong pinalungkot. At alam din po namin ang dami naming taong binigo sa kanilang pangailangan. Patawarin mo kami, Panginoon, sa pagiging bulag namin. Patawarin mo pa kami, Panginoon, sa pagiging bingi namin. Patawarin mo po kami, Panginoon, sa pagiging manhid namin. Alam po namin, O Diyos, marami kaming nasasaktan. Mga taong nangailangan ng tulong ay aming tinanggihan. Kaya ngayon, Panginoon, bilang isang tao, kaya pala hindi namin mararamdaman ang saya. Hindi namin nararamdaman ang kagalakan. Ang dami pala naming pinalulungkot. Panginoon, bigyan niyo po kami, Panginoon, ng isa pang pagkakataon. Pagkakataon na magawa namin ang iyong mga salita. Pagkakataon na maging bukas ang aming isip. Pagkakataon na makita namin ang aming kapwa na kailangan nila kami. Pagkakataon, kami man din ay makapagpasaya ng aming kapwa dahil kami ay iyong pinagpala. Maari ngayon, habang kami nakapikit at habang kami nakayuko, naalala namin yung mga taong aming tinanggihan. Naalala namin yung mga taong tinulungan nga namin pero aming pinatubuan. Maaaring naalala namin yung mga taong aming sinumbatan pero hindi naman kami nagpasaya. Lord, patawarin mo po kami. Patawarin mo po kami, Ama, sa pamagitan ng aral na kami nagising. Humihingi po kami, O Diyos, ng isa pang pagkakataon na simula ngayong gabi ay wala kaming tatanggihan. Sapat na, Panginoon, na ngayong gabi aming napakinggan at ngayong gabi hanggang luha na lang kami. Mali pa lang aming ginawa. Mali pala, Panginoon, ang aming ginawa. At akala namin na kami nakakatuwa na siya habang sila'y umiiyak. Dahil aming silang tinanggihan, naging masaya kami, akala namin para sa ikatututo nila. Pero Lord, sa iyong salita, mali din pala. Mali pala yung pagsabi namin, ayaw kong pahiramin ka. Mali pala yung pagsabi namin na hindi kita tutulungan para matuto ka. Mali pala na mga taong nag-abang sa amin ng tulong amin pang pinaantay. Mali pala. Pwede po ba, Panginoon,
Ngayong gabi, iukit mo ang iyong mga salita sa aming kalooban. Pwede po ba, Panginoon, ng iyong banal na Espiritu ngayon ang maghari sa aming pagkatao upang bukas at mamaya maihingi namin ang tawad sa inyo ang mga taong aming pinagtanggihan. Sige, Lord God, magsalita ka sa aming harapan habang kami nakayuko. Sige, Lord God, magsalita ka sa aming harapan habang kami nakikinig. At sige, Lord God, magsalita ka sa aming harapan habang bukas ang aming mga kalooban. Mali pala ang magpapalungkot ng tao. Mali pala, Panginoon, ang tumanggi ng aming kapwa na nangailangan. At mali pala na pagmamalabisan namin ang aming mga kapwa-taong Kristiyano at hindi man. Patawarin mo po kami, Ama. Ngayong gabi, hinihiling po namin na minsan mo pang huwag mo pong alisin ang mga kayamanan, ang mga biyaya, ang mga pagpapalang inilaan mo at ibinigay mo sa amin. Huwag mo niyo pong kunin, Panginoon. Na ngayon namumulat kami po'y nagmakaawa sa inyo, huwag niyo pong kunin ang mga bagay-bagay na nasa amin na inyong ibinigay. Pero ipapangako namin, O Diyos, wala na kaming taong tatanggihan at wala na din kaming taong